mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Ikinakasa na ng mga abogado ni Vice President Sara Duterte ang kanyang depensa para sa gagawing impeachment trial ng Senado. Pero ang sabi ng bise, wala siyang balak humarap sa impeachment court. Hindi rin daw niya iniisip ang pagbibitiw sa tungkulin sa ngayon. Ang iba pang mga pahayag ni Duterte sa pagtutok ni Marisol Abduraman. Sa kanyang unang pagharap sa media matapos i-impeach ng Kamara, sabi ni Vice President Sara Duterte, abala na ang kanyang legal team sa paghahanda para sa impeachment trial. Ang bise, hindi pa raw nababasa ang mismong complaint, pero sabi niya ang posibilidad ng kanyang impeachment noong 2023 pa raw nila pinaghahandaan. We've already started preparing the moment Franz Castro announced the impeachment plans, which was November of 2023. So November of 2023, there were already lawyers doing their work for the impeachment. So we leave it to the lawyers. Matatanda ang 215 congressmen ang pumirma sa impeachment complaint. 70% ng kasalukuyang bilang ng mga miyembro ng Kamara. Kaya diretso na itong na-transmit sa Senado. Do I feel betrayed? Actually, ma'am, wala akong feelings. Wala akong feelings about it. Kasi, kung napapansin nyo, wala naman kasi talaga akong barkada na politiko. I don't join their circles. But we are friends. Kaya siguro, ganyan din siguro kadali sa kanila ang magdesisyon about the impeachment. Kasi wala naman talagang something that is worthwhile sa aming pagiging magkaibigan. I'm okay. Alam nyo, mas masakit pa ang maiwanan ng boyfriend o girlfriend kesa ma-impeach ka ng House of Representatives. The president said he has nothing to do with the impeachment. Do you believe? I do not want to answer that question. How do you feel po? Sabi ni BBM, hindi niya suportado yung impeachment. Pero number one na, unang-unang pumirma yung anak niya. Kasi sabi, ito lang daw basahin ko. Naniniwala po ba kayo na may gumalaw po for the impeachment? May gumalaw po na parang money involved? I do not want to answer that question. Kung hinahanda pa ng kanyang mga abogado ang kanyang depensa, malinaw ang sagot ng bise ng tanungin ukol sa Article 1 ng Article of Impeachment, kaugnay sa kanyang umanibanta sa buhay ng Pangulo, First Lady at House Speaker. I did not make an assassination threat to the President. Sila lang nagsasabi niyan. Sila lang nagsasabi may assassination. Sila nagsasabi may assassin, may gunman. Next po, GDB. Not say that. Hindi mo na tinukoy ng bise kung sino ang kanyang magiging defense team. Pero ang kanyang amang si Pangulong Rodrigo Duterte na nauna nang nagsabing mag-aabogado para sa kanya, posibleng hindi raw kayanin ang maging lead counsel. Maybe if he wants to, he can be part of the defense team. But because of his age and because of rigorous preparations in an impeachment case, baka sabihin ko sa kanya na wag na lang siyang mag-lead dahil medyo may edad na si former President Rodrigo Duterte. He's already 80 years old this year. Hindi pa raw sila nakakapag-usap ng kanyang ama, pero nagpahatid na raw siya ng mensahe rito. I think I said everything will be all right. Yun ata ang sinabi ko. His reply was a song. MacArthur's Park. So, nagpadala siya ng video na kumakanta siya. Sa ngayon, wala pang petsang itinakda para sa pagsisimula ng impeachment trial matapos matransmit ang reklamo sa Senado. Pero ang tanong sa bise kanina, handa ba siyang humarap sa impeachment court? Kung pwede namang hindi, and I understand pwede naman, hindi na. Oo.
Kasi baka ma-intimidate lang sila lahat sa presence ko doon. You think you have the numbers in the Senate to be acquitted? Hindi ko masabi yan ngayon, sir. Wala pa kami dyan. Are you not confident that you have enough allies to avoid a conviction in the Senate acting as an impeachment court? Hindi ko pa naisip yan, sir. I've not counted numbers of votes in the Senate. So we are not there yet. We are still, the legal team is still in the preparation of the defense and what we will do moving forward. Ang pinakamataas na parusang pwedeng ipataw ng impeachment court, pagkakatanggal sa pwesto at habang buhay na hindi pwedeng humawak ng anumang pwesto sa gobyerno kung mahatulang guilty. Resignation is not an option. Wala pa tayo doon, ma'am. Na masyado pang malayo yung mga ganyan na mga bagay. Nandun pa lang tayo sa pagbabasa ng. Actually, ma'am, wala pa tayo doon dahil yung mga abogado lang yung nagtatrabaho. Hindi ko talaga alam kung anong ginagawa nila. But I have a meeting with them. You said before na you're seriously considering to run for 2028. Now na may impeachment na, are you more decided to run in 2028? We are seriously considering that. But it's difficult to decide without numbers. So, kailangan malaman yung surveys and numbers. Sa next year pa yun. Oo. May mensahe naman siya sa kanyang mga taga-suporta. Sa panahon ngayon, ma'am, na sobrang mahal ng presyo ng mga bilihin, lalong-lalo na ng pagkain, sasabihin ko sa mga supporters sa taong bayan na unahin muna nila ang trabaho and negosyo nila kesa sa mag-rally sila sa mga daan. Dahil marami o lahat tayo breadwinners. At sa gitna ng gulo sa politika kasunod ng kanyang impeachment, sabi ng bise. God save the Philippines. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman. Nakatuto, 24 oras. Itinanggi ni Presidential son at Congressman Sandro Marcos na siyang nagsulong ng ika-4 na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Pero hindi anya dapat magtaka kung siya ang unang pumirma sa reklamo dahil sa bigat na mga pahayag ng bise laban sa kanyang pamilya. Nakatutok si Ian Cruz. Ang pirma niya ang unang-una sa listahan ng mga mambabatas na sumuporta sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Pero sabi ni Presidential son at House Senior Deputy Majority Leader Sandro Marcos, katakataka pa raw ba yun? As to why I was the first one to sign, alangan naman kung sasabihin ng tao na gusto nilang huhukayin yung lolo mo at itapon yung katawan sa West Philippine Sea. Sasabihin niya gusto niyang patayin ang Pangulo at ang First Lady na ang aking magulang at gusto niyang patayin ang Speaker. Ba't naman nagugulat ang tao na pipirma ako dyan? These are statements that can't be taken lightly, especially from someone with such a high position. Nagtataka na nga ako kung bakit nagulat yung tao. Nauna nang sinabi ni Pangulong Marcos na humingi raw ng payo sa kanyang anak na mambabatas at ang kanya raw payo, gawin niya ang kanyang trabaho bilang mambabatas. Kaugnay naman sa paggiit ngayong araw ni Vice President Duterte na wala siyang binitawang assassination attempt laban sa Pangulo, First Lady at House Speaker. Sabi ni Congressman Marcos, I think we know the truth to that, so let's just leave it at that. Pumirma man siya sa 4th impeachment complaint, itinanggi niyang siya ang nagsulong nito. Katulad sa sinabi ng Pangulo, I think people give me too much credit. I was given the opportunity to sign, and I did sign, but I did not spearhead any movement or I did not try to convince anyone to sign. I think they did that on their own volition. Giit niya, walang naging kapalit ang pagpirma ng mga mambabatas sa impeachment complaint. Parte po yan ng smear campaign nila to discredit the movement. You can't blame them Alam naman natin kung sino amo nila. But no, there was nothing offered in exchange for the signatures. I was there in the room. Pinag-uusapan talaga ang articles of impeachment. And then people were given the choice to sign or not. But whether there was any exchange or any monetary offer or any sinasabi nila may akap or AKX na kapalit, walang ganun.
Walang ganun na ibinigay. Kasunod naman ang pagsabi ng Senado na sa Hunyo pa nila mapagpapasyahan kung kailan magko-convene ang impeachment court, sabi ni Congressman Marcos. Well, that's their choice. Kung binabaliwala nila ang opinion ng 245 ng mambabatas at ang mga iba't ibang grupo na sa tingin nila kailangan may impeach ang VP, that's their choice. If they don't want to give it importance, then let them not give it importance. But given the numbers, to us, it's important. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz nakatutok, 24 oras. Humarurot pa matapos sitahin ang isang rider dahil sa pagdaan sa EDSA busway. Nabangga niya tuloy ang isang enforcer at isa pang nagbibisikleta. Nakatutok si Joseph Moro. Hinarang na ang motorsiklong ito dahil dumaan sa bahagi ng EDSA busway sa Ortigas Avenue. Pero humarurot pa rin at nilampasan ang mga humuhuli sa kanya hanggang nabangga niya kaya tumalsik ang isang operatiba ng DOTR Special Action and Intelligence Committee for Transportation o DOTR SAIC. Pero tuloy pa rin sa pagtakbo ang motorsiklo na pumasok sa bicycle lane at nambangga naman ang matandang nagbibisikleta. Doon na siya nahuli ng mga taga-SAIC. Pinalaki mo lang yung ano mo. Huwag ka na magdahilan. Sabat ka yung ano. Malayo pa lang. Pinagkara ka na. Para ka na. Paliwanag ng driver, late na umano siya sa trabaho. Nibertikan ko yung isang sasakyan. Pag overtake ko, pag pasok ko sa bus lane, nakita nila ako. Hindi rin umano siya tumatakas ng mabanggaan team leader ng DOTR SAIC na si Jennifer Salin. Yung preno ko po, bali hindi kumagat ng todo. Tapos pagka parang nabulaga ako, napihit ko yung gas. Ayon sa DOTR SAIC, wala namang sugat o bali ang binangga nilang tauhan. Nagalusan naman sa tuhod ang 56-year-old na biker na si Joel. Tabunan ko ng motor niya Pansamantalang ikukulong ang tumakas na rider dahil sa patong-patong na reklamo na ihahain laban sa kanya. Sa ngayon, mga reklamong direct assault, resistance and disobedience at abandonment of victim ang kinakaharap ng rider. Magkakandak pa tayo ng further investigation. Habang naghihintay tayo ng resolution sa fiscal, i-detain muna natin, sir. Hindi ko na uulitin kung wala, nandyan na hindi ko naman talaga po ginusto talaga. Pagkatapos ito, may hinarang ding convoy na dumadaan sa busway na may escort pang mga motorsiklo. Nang hinga ng lisensya ang driver, nagbigay ito ng diplomatic passport at nang kunan ng litrato ng mga taga-SAIC na galit na nagpakilala ng taga-US Embassy. He is threatening to steal US diplomatic material. All I ask, you give it to the PNP General and he will follow up. Not me, not us. Yeah, it's not us. It's for him. I don't want the US involved, but his threat, which is hostile and illegal to confiscate diplomatic passport. Kasunod ng sagutan ay nagpatiket din naman ang mga Amerikano. Hindi kasama ang mga diplomat sa pinapayagan sa EDSA busway. Batid na ng US Embassy ang nangyari at iniutos sa staff na sundin ang mga batas sa Pilipinas kabilang ang mga traffic regulations. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Nalapnos ang isang sanggol sa Bulacan matapos umanong mabanlian ng mainit na tubig ng kanyang yaya. Pinaghahanap na ang kasambahay na umalis at nagtago raw pagkatapos ng insidente. Nakatutok si Jamie Santo. Exclusive. Kahit sa lamok, di pa dadapuan ni May di niya tunay na pangalan ang kanyang unika iha. Kaya naman halos madurog ang puso niya nang madiskubre nitong February 1 ang mga lapnos sa balat ng anak. Yung buong likod po pala nung anak ko, sobrang lapnos hanggang sa hita po niya. Talagang pulang-pula, magang-maga po. Dinala ang bata sa ospital para mabigyang lunas. Doon po namin nalaman na nasa first and second degree po yung naging paso nung anak ko. Hanggang sa talaga nagpapakamatay, iyak po siya. Siyempre po masakit sa akin, wala akong magawa. Hindi ko man lang nasakuluhan yung anak ko. Binalikan ni May ang kanilang CCTV footage para malaman ang nangyari. Sa CCTV na ibinigay sa GMA Integrated News, 9:39 ng umaga, nang paliguan ng yaya ang baby sa loob ng CR.
Pero maya-maya, maririnig ang palahaw ng sanggol. Inabot ng ilang minuto ang pag-iyak ng sanggol sa loob ng CR bago ilabas ng yaya na nakabalot ng tuwalya. Sa sala, makikitang ilang beses pinunasan ng sanggol at wala pa ring tigil sa pag-iyak. Sinubukan ng yaya patahanin ng sanggol pero wala itong tigil sa pagpalahaw. Dakong 3:00 na ng hapon na nalaman ni May ang nangyari sa anak. Matapos ang pagsabi ng iba-ibang dahilan, lumabas ng paliguan daw ng yaya ang bata. Nabuhusan niya ito ng mainit na tubig. Halos mamatay po yung anak ko eh. Kung paano po kung wala kami that time, paano po kung pares kaming hindi kayang umuwi ng ganong oras, paano na lang po yung anak ko. 6 na oras pong nagtiis yung anak ko sa sakit bago po siya nagbigyan ng first aid. Na dapat po una pa lang sinabi na po niya sa amin kung talaga pong nagmamalasakit siya sa anak ko. Matapos ang insidente, umalis at nagtago raw ang yaya. 8 buwan pa lamang daw nila kasama sa bahay ang yaya ng bata. Sa isang agency daw sila nakahanap ng makakatuwang sa pag-alaga sa anak dahil naghahanap buhay silang mag-asawa. Sinubukan namin tawagan ang mga numero ng agency na hawak ni May at nakapaskil sa kanilang social media page pero di na ito makontak. Nagsampa na ng reklamo sa San Miguel, Bulacan Police ang ina ng bata. Sana makonsensya ka naman sa ginawa mo sa anak ko. Kung masaya kang nagtatago ngayon, masaya kang nakatakas ka, may batang nagdurusa hanggang ngayon dahil sa ginawa mo. Para sa GMA Integrated News, Jamie Santos, nakatutok 24 oras. Chika Minute na mga kapuso at ang maghahatid ng latest sa showbiz happenings ngayong gabi. Walang iba kundi ang It Girl host ng Sparkle, si Janina Chan. Janina? Thank you, Miss Mel! And happy Friday, chikahan mga kapuso! Mas intense pa ang mga mangyayari sa Lolong Bayani ng Bayan ngayong may mga bagong makakalaban at pagsubok na kakaharapin ang bida nating si Ruru Madrid. Sa kabila ng mabibigat na eksena on-cam, all praises kay Ruru ang kanyang co-stars. Makichika kay Aubrey Carampel. Kung sa Lolong Bayani ng Bayan, hindi natuloy ang kasal ni na Lolong at Elsie played by Ruru Madrid and Shaira Diaz. In real life, tuloy na tuloy naman ang kasal ni Shaira sa kanyang longtime boyfriend at kapwa Sparkle star na si E.A. Guzman this August. Lolong! Kahit abala sa taping ng serye at sa morning show na unang hirit, very hands-on si Shaira sa preparation. Ako yung babae, syempre ako yung nakakaalam ng mga ganto-ganyan. So yun, si Baba, taga-approve lang siya. Tapos minsan nagbibigay rin naman siya ng ideas para sa wedding namin. Thankful naman si Shaira dahil marami ang sumusubaybay sa love story ni na Elsie at ni Lolong na affected sa hindi natuloy na kasal at pagka-amnesia ni Elsie. Handa naman daw gawin ni Lolong ang lahat para muling mapaibig si Elsie. Hindi kita kilala. May nag-post sa umiiyak na bata, lalo na yung na-hospital ako. So nakakatuwa kasi naapektuhan din sila. So ibig sabihin, invested na rin sila sa story ng Lolong. Gusto namin pakiligin ulit syempre yung mga viewers natin, lalo na yung mga fans ng Lolsi. So merong mga ligawan na mangyayari. Yun nga lang, mukhang may umi-eksena. Si Ivan, played by Martin Del Rosario, na lingid sa kaalaman ni Lolong, ay anak pala ng kanyang kalaban. Since ako nga si Isaac Banzon at hindi alam yan ni Lolong, abangan niya ang paghihigante dito ni Isaac bilang nakulong ang kanyang nanay at namatay ang kanyang tatay. Pero kung sa serye kalaban niya si Lolong, bilang co-actor, puring-puri ni Martin si Ruru. Team leader siya, yung camaraderie sa set because of him, parang na-unite niya yung mga tao sa set. Ang isa pang ultimate kontrabida sa Lolong na si Julio Figueroa na ginagampanan naman ni John Arcilla. Natutuwa raw na muling makatrabaho si Ruru na nakasama niya sa Encantadia noong 2016 kung saan gumanap din siya bilang kontrabidang si Hagorn. Hindi ko nga sukat akalain na ganun ka-dramatic si Ruru nung napapanood ko na siya and very effective. Tinatamaan ako. So, very sensitive actor. Abangan daw ang mga susunod pang episodes, lalo at nakuha na ng Atubao Rebels mula kay Lolong ang ubdaw
napakaganda ng kwento ng Lolong. Bantayan nyo yung mga darating pa eksena, lalo na ngayong tumitindi yung kwento. Palapit na ng palapit dun sa sinasabi nilang sa meaty part. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. Maki-chill with the Kapuso stars sa Kapuso Chill Fest sa February 9, Sunday. Makakasama niyo riyan ang mga bida ng Lolong Bayani ng Bayan, My Ilonggo Girl at Maka.